Asher, ano ang nilalaman ng proposed calendar para sa impeachment trial ng Senado at anong petsa ang simula nito? Monica, June 2, 2025 ang unang schedule na nakasaad sa panukalang kalendaryo para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na inilabas ni Senate President Francis Escudero. Layo nito na makapaghanda ang mga senador na uupong mga impeachment judge. Gayon din ang nasasakdal na si Vice President Sara Duterte at ang mga tatayong prosecutor sa paglilitis. Pagbabalik ng sesyon sa June 2, nakatakda rin ipresenta ng House prosecutors ang articles of impeachment. Isang bagay ito na nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3 naman magko-convene o titipunin ng impeachment court at manunumpa ang mga incumbent o kasalukuyang nanunungkulang senator judges. Ngunit kung mapagkakasunduan ng mayorya, maaari na rin itong ipagpaliban at i-autorisa na lang si Senate President Francis Escudero na maglabas ng summons o pagpapatawag sa mga nasasakdal at mga prosecutor. Bibigyan ng sapat na panahon ang mga ito na tumugon sa loob ng 10 araw. Mula naman June 24 hanggang July 25 ang pre-trial kung saan isasagawa ang iba pang kailangan sa impeachment trial. Nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So tamang-tama lang, by July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na, hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Inihagree ng mamabatas na binigyan niya ng mga kopya sina Vice President Sara Duterte at ipinaalam rin ito sa Kamara sa pamamagitan ni House Speaker Martin Romualdez. Nilinaw naman ni Escudero na panukala pa lang ang kalendaryong ito na tatalakayin at pagpapasahan pa ng Senado kapag nag-resume na ang plenaryo. Ito ay para lang anya magkaroon na ng ideya ang mga kinauukulan upang makapagtimbang habang sila ay nakarises kung ano ang kanilang gusto at pasya kaugnay nito. Ngunit epektibo na ang special order na inilabas ng Senate President para sa mga opisina ng Senado na tatayong Administrative Support Group para tumulong sa mga proseso sa impeachment trial. Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Itinalaga ang Secretary of the Senate bilang Clerk of Court na siyang aasiste sa presiding officer sa pamamahala ng impeachment court. Kabilang narito ang pangangasiwa sa mga non-judicial functions gaya ng pagtatala at pag-uulat ng mga pangyayari sa paglilitis, paghahanda at paghahain ng summons, gayon din ang seguridad kasabay ng trial. Habang ang Office of the Senate Legal Counsel at Office of the Deputy Secretary for Legislation naman ay tatayong mga deputy clerk na may kanya-kanya ring responsibilidad. Kabilang naman sa mga tungkulin ng Office of the Sergeant at Arms ay ang pagsasabina at iba pang legal na proseso, gayon din ang pagpapanatili ng kaayusan sa impeachment court.
Samantala, sinabi rin ni Escudero na sa ngayon ay wala pang plano para sa caucus o pagpupulong ng lahat ng mga senador para pag-usapan ang impeachment. Tinanong ko yung iba hindi naman din nila gusto at busy din eh. How can it be an all-senator caucus when some are traveling and some are abroad, and some are not available and some aren't interested? And as I said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala namang kaming masisimulan. Whatever we agree on will not be official because whatever vote we take can still change once we resume and or convene. Monica, nilinaw din ni Senate President Francis Escudero na ang ginawa nilang ito ay ay hindi nangangahulugan na mapapaaga ang pagsasagawa o pagsisimula ng impeachment trial, kundi bahagi lang ito ng kanilang paghahanda. Nauna na rin inihayag ni Escudero na matatapos at pagbobotohan nga ng mga senator judges ang impeachment trial sa Oktubre. Kaugnay nito ay nagpadala rin ng sulat si Escudero sa lahat ng mga senador upang formal na kumpirmahin ang transmittal of articles of impeachment sa Senado mula sa House of Representatives. Gayon din ang posisyon at mga punto nito sa agarang pagsasagawa ng impeachment trial, partikular na ang paggamit ng salitang forthwith na nakasulat sa saligang batas. Habang ipinaalam rin ng Senate President sa lahat ng miyembro ng Senado ang mga panukalang amyenda sa existing rules of impeachment na tatalakayin nga at yan ay aaprubahan din kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.